mahilig ka sa kwentong kababalaghan, katatakutan, at mga misteryo na hindi mo pa naririnig, nasa tamang lugar ka. Dito sa Kwentong Buhay IE, maglalakbay tayo sa mundo ng hindi maipaliwanag, mga alamat, at totoong kwentong nakakatakot. Pero bago tayo magsimula, siguraduhin mong mag-subscribe ka na sa channel na ito. I-like ang video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwentong kilabot na hatid namin sa iyo. Handa ka na ba? Tara at tuklasin ang hiwaga ng dilim. Ang sementeryo ng mga aswang. Sa bayan ng San Felipe, may isang liblib na sementeryo na matagal nang iniwasan ng mga tao. Ayon sa matatanda, hindi ito ordinaryong libingan, ito raw ay hantungan ng mga nilalang na hindi dapat nailibing sa lupa ng tao. Si Miguel, isang dokumentarista, ay hindi naniniwala sa mga alamat. Sa kagustuhan niyang patunayan na katang-isip lamang ang lahat, nagdesisyon siyang magtungo roon kasama ang kanyang kameraman na si Ruben. Pagdating nila sa sementeryo, agad nilang napansin ang kakaibang katahimikan. Walang kuliglig, walang kaluskos ng dahon, tahimik na tahimik. Ang mga nitso ay sira-sira, at ang ilan ay parang binuksan mula sa loob. Habang iniikot nila ang lugar, nakarinig sila ng mahina at pagkaluskos sa likuran. Lumingon sila, wala namang tao. Pero nang muling iangat ni Miguel ang kanyang kamera, may nakita siyang anino sa lens. Mabilis niyang tinapik si Ruben, ngunit nang lumingon ito, wala nang anuman sa kanilang harapan. Siguro, optical illusion lang, paliwanag ni Miguel, pilit itinatago ang kaba. Nagpatuloy sila hanggang sa marating ang isang lumang puntod na nakabukas. May mga kalansay sa loob, ngunit hindi ito mukhang tao, mahahaba ang pangil at matatalas ang mga kuko. Umalis na tayo, bulong ni Ruben, nanginginig ang boses. Ngunit huli na. Isang malamig na ihip ng hangin ang dumaan, at kasabay nito, narinig nila ang mahihinang ungol mula sa dilim. Mula sa kanilang likuran, unti-unting lumitaw ang mga nilalang na may mapupulang mata, gutay-gutay na katawan, at mga pangil na tila sabik sa laman. Dali-dali silang tumakbo pabalik sa sasakyan. Ngunit bago makapasok, naramdaman ni Miguel ang malamig na kamay na humawak sa kanyang braso. Napasigaw siya habang hinila siya papunta sa kadiliman. Kinabukasan, natagpuan ng mga pulis ang sasakyan nila malapit sa sementeryo. Si Ruben ay nakaupo sa loob, nanginginig at hindi makapagsalita. Si Miguel, hindi na siya muling nakita. Mula noon, walang nangahas bumalik sa sementeryong iyon. Pero tuwing sumasapit ang gabi, may mga nagsasabing naririnig nilang may humihingi ng tulong mula sa loob, boses ni Miguel, na hindi na nakalabas mula sa libingan ng mga aswang.